ang kalagayan ng wika ngayon sa modernong panahon. Kasama ng pagbabago ng panahon ang pagbabago ng wika. Sinasabi na ang wika ay parte ng ating buhay at ito ay nagsisilbing daan sa paghugunay ng tao sa lipunan. Lumakbay tayo sa kakaibang mundong itinatago ng wikang Pilipino sa gitna ng modernisasyon. Sa likod ng teknolohiyang nagbabago at pagbabago sa lipunan, alamin naman natin kung paano nabubo at nagbabago ang ating wika. Sama-sama nating tuklasin ang lihim sa likod ng tanong, kamusta na ang wikang Pilipino sa modernong panahon? Ang kalagayan ng wikang Pilipino ngayon sa modernong panahon ay unti-unti itong nawawala sapagkat hindi na masyadong ginagamit. Kasi usually ang ginagamit ng mga tao ngayon is yung second language natin, which is English. Dahil pag sa isip ng mga tao na kung marunong ka magpapagtalastasan sa wikang Ingles ay isa kang matalinong tao or may mararating sa buhay. So, kaya, nakakalimutan natin yung Tagalog o yung wikang Filipino na nating nakagisnan simula pa nung mga panahon na nag-umpisa yung salitang wikang Tagalog. Sa sitwasyon ng mundo ngayon, may kita natin ang sari-saring pagbabago mula sa pananamit, sa pagkain, hanggang sa wika at mga salitang ginagamit sa araw-araw. May kita rin natin na may mga makabagong wika na umuusbong at karamihan sa atin ay nakakalimot sa tamang paggamit ng wika. At dahil madaming Pilipino ang gumagamit ng social media, ang tanging naiintindihan lamang nila ay yung mga makabagong salita. Ayon kay Engineer Miguel Reyes, sa pamamagitan ng teknolohiya, nagkakaroon ng mga bagong wika at ibang-ibang klaseng paraan ng paglalahad nito katulad ng social media. Nagagamit ito sa pagbibigay ng impormasyon, tama man o mali. Nagagamit rin ito sa pakikipag-communicate sa mga mahal mo sa buhay. Nagagamit din ito negatively sa pamamagitan ng cyberbullying. Lastly, nagagamit ito para makipag-debate o makipag-argumento sa comment section. Nagagamit ito para mapag-usapan ng mga tao ang mga topic na dapat sinusolusyonan at dapat tinututukan. Nakaka-apekto ang teknolohiya sa wikang Pilipino dahil unang-una, itong ating pangunahing ginagamit. Nagising sa umaga, ginagamit na natin itong teknolohiya. So, paano nga ba ito nakaka-apekto? So, dahil sa mga nababasa natin, pwedeng nagkakaroon tayo ng iba't ibang nababasang lengguwahe na pwedeng maka-apekto sa pagsasalita natin ng Tagalog o wikang Pilipino. So, kaya rin nagkakaroon tayo ng salitang Taglish, yung tinatawag o English na Tagalog. So, nagkakaroon din ng epekto sa wikang Pilipino sa pamamagitan ng panonood sa teknolohiya. Sa pag-usbong ng mga bagong salitang balbal at wika sa modernong panahon, alam pa ba natin ang tamang paggamit ng wikang atin? Ayon kay Virgilio Almario, isang pambansang alagad ng sining para sa panitikan, mahalaga ang tamang paggamit ng wikang Filipino sa kabila ng pagbabago nito upang mapanatili ang kahulugan at dignidad ng wika ng ating bansa. Well, in my opinion, hindi na. Or depende kung saan ka nakatira. Sapagkat sa modern day or sa kasalukuyang panahon ay yung mga newer generation nakakalimutan. Yung mga newer generation natututo na sila ng ibang lengguwahe dahil interesado sila sa lengguwahe na to. Overrated yung English dahil maganda pakinggan rin at saka madali isulat sa pagte-text. So nakakalimutan na yung deeper na wikang Pilipino dahil hindi na sila natutunan yung mga lengguwahe na to. Pero meron pa rin iba na mga marunong deeper na wikang Pilipino gumamit ng mga deeper na wikang ganun. Sa opinion ko po, hindi po. Kasi may mga kabataan po, may hindi sila masyadong pamilyar sa mga mas
malalalim na Tagalog. Kasi ngayon, sa generation natin ngayon, mas nakatutok sila sa wikang Ingles po. Kumbaga, Taglish po silang magtagalog, naghalong Tagalog tsaka English po. Kaya may mga ibang kabataan po na hindi alam yung mga iba't ibang malalalim na salitang mga Pilipino po. Alam mo ba na ang alpabetong Pilipino noon ay may 32 na titik, kasama ang mga titik na E, L, L at RR. Subalit noong 1987, sa pagbabago ng alpabetong Pilipino, ito ay pinaikli sa 28 na titik upang masunod ang kasaklakuyang pagbigkas ng mga salita sa Pilipino at mabawasan ang redundansya. Pero teka, paano ba nagsimula ang wika? My theory is gumamit sila ng body languages para mag-communicate one another. And then meron yata few years o decades, merong nag-develop yung utak nag-develop, tapos in-experiment yung mga boses, and then nakagawa siya ng wika o language. And then, shinare niya itong bago niyang idea. And then, tinuruan niya yung iba magsalita nito. And then, naging local language na nila yun. Natuto sila, and then, pinasa nila tong lengguwahe na to, o yung natutunan nila sa newer generations. And then, nag-improve yun over the years. Para sa akin po, nagsimula ang wika po sa ating mga ninuno. Parang, po kasi, may kasi silang yung baybayin po. Tapos habang tumatagal po siguro, nag-change po siya sa wikang Pilipino po na ngayon po yung ginagamit, kasalukuyan po natin ginagamit. Merong isang teorya ng wika na nagsasabi na ang Diyos daw ang nagbago ng wika sa mundo. Teoryang biblikal. May 2 tala mula sa Biblia ang tumalakay sa palaganap ng iba't ibang wika sa panig ng mundo. Ito ay kasaysayan ng Tore ng Babel na binanggit mulang tipan. Ang kwento ng Babel ay matatagpuan sa Biblia, lalo na sa aklat ng Genesis. Ito ay naglalarawan sa pangyayari sa sinaunang Babylonia, kung saan matangkang itayo ng mga tao ang isang tore na aabot hanggang sa langit bilang pagpapakita ng kanilang kakayaan at ambisyon. Ngunit ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ay pinadala niya ang kaguluhan sa parang nadulot ng pagkawatak-watak ng wika ng mga tao na nagresulta sa hindi pagkakaintindihan at pagkakaiwalay. Ang kwento ng Tore ng Babel ay isang bahagi sa Biblia na matatagpuan sa aklat ng Genesis. At ang interpretasyon dito ay pwede mag-iba-iba depende sa pananampalataya at relihiyon ng mga tao. So, bilang Kristiyano, para sa akin, naniniwala ko na ang Diyos ang nagdulot ng pagkakaiba-iba ng wika sa buong mundo. Bilang isang parusa para sa mga taong nagtangkang magtayo ng tore at umakyat sa langit. Pero lagi natin tatandaan na hindi lahat ng tao o relihiyon ay literal na naniniwala sa mga kaganapan sa Biblia. At lahat ay may iba't ibang paraan ng pag-intindi sa mga salaysay nito. Para sa akin, yung wika noon, dahil alam ko maraming nagbago ngayon sa noong wika, pero mas maganda kasi yung wika noon na mas kilala talaga siya at nakasanayan ng mga magulang natin yung wika noon. Tsaka para sa akin, mas importante pa rin yung wika noon kasi doon tayo nakilala eh. Doon tayo dapat mas makilala pa talaga kaysa sa wika. Ngayon kasi ang wika natin ngayon parang ang dami natin kailangan malaman. Pero noon, kahit konti lang malaman mo, at least may alam ka sa wika noon kaysa sa wika ngayon. For me is hindi. Dapat natin tangkilikin yung sarili nating wika kasi Pilipino tayo eh. Pinoy tayo, so dapat tangkilikin natin yung sarili nating lingwahe at saka wika. Kultura natin to, dapat proud tayo sa kung anong kultura meron tayo at hindi yung kultura ng ibang tao. Kaya for me is dapat hindi siya palitan. Dapat nga is dapat natin mas pinapagtuunan ng pansin yung natin, wika natin, yung lingwahe natin, kultura natin kaysa sa kultura ng ibang tao. Ating nadidiskubre ang yaman ng ating kultura at kasaysayan.
Sa pag-unlad ng panahon, ang wikang ito ay nagbubukas ng pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating pagkakakilanlan. Hindi lamang ito isang wika, ito'y tibay ng ating pagkakaisa. Sa bawat salita, tayo ay nagbibigay buhay sa ating kasaysayan at hinaharap. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa wikang ito sapagkat sa bawat salitang binitawan, isang bagong kabanata ng pag-usbong ang ating naililimbag.